Lipo. Oras na para sa maiinit na balita. Bagong-bagong balita po, kinumpirma ng Philippine National Police na isa ang patay sa kaguluhang sumiklab sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy kahapon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. May 5 ring sugatan sa batuhan at palitan ng putok ng baril sa pagitan ng dalawang grupo ng mga taga-suporta ng mga kakandidato. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa panayam sa kanya ng Super Radio DZBB, gulo ito sa pagitan ng mga taga-suporta ng incumbent mayor ng bayan at ng makakalaban niya. Nangyari raw ito humigit kumulang 200 hanggang 300 metro layo mula po sa municipal compound kung saan ang tanggapan ng COMELEC. Noong panahon daw yun ay nasa labas ng COMELEC office ang incumbent mayor habang nasa loob ang kanyang makakalaban. Tinitingnan pa ng pulisya kung politically motivated ang gulo at kung posibleng isailalim ang lugar sa areas of concern sa eleksyon 2025. Walang shake-up o reorganization. Yan po ang pagtitiyak ni bagong Interior Secretary John Vic Remulla sa kanyang unang araw ng pamumuno sa kagawaran. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, opisyal lang umupo sa pwesto si dating Cavite Governor John Vic Remulla bilang ang bagong Secretary ng Department of Interior Local Government o DILG. Sa turnover ceremony ngayong umaga, ipinasa ni dating DILG Secretary Benhur Abalos ang pamumuno ng DILG kay Remulla. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla bilang kapalit ni Abalos na tatakbo naman sa pagkasenador sa eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay Remulla, kakausapin niya muna ang mga opisyal ng DILG at iba pang attached agencies. Wala raw shake-up o reorganisasyon na mangyayari sa ngayon. Kabilang sa mga nasa ilalim ng DILG, ang PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Technology at iba pa. Ayon kay Remulla, nung unay nag-aalilangan siya dahil iiwan niya ang Cavite kung saan pamilyar na siya sa trabaho. At ang hahawakan niya ay isang ahensya na mahirap patakbuhin. Yan ang alinlangan niya nung unang sinabi sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang tukol nga dito sa babakanting pwesto ni Abalos. Pero naniniwala siya na sa tulong ng 30 taong karanasan niya sa local government ay magagawa niya ng maayos ang kanyang bagong trabaho. Ang bagong DILG Secretary ay pangalawa mula sa kanilang pamilya na kasama na ngayon sa gabinete ni Pangulong Marcos. Nauna sa kanya ang nakatatandang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Rest assured, no shake-ups are necessary, no dramatic announcements will be made. But let me get my feet wet, but tomorrow we hit the ground running. There will be no policy announcements today, not yet. I will talk to each and every USEC, each and every ASEC. I will talk to the heads of offices. Sa media interview naman pagkatapos ng turnover ceremony, sinabi ni Remulla na nakausap na niya ang mga nagpapatakbo sa Pogo sa kanilang probinsya sa Cavite at tangako na kusang magsasara sa December 15. Kabilang naman sa mga gusto niyang magbago sa PNP ay mawala ang politika at palakasan system sa promotion. May iba pang reforma raw na pinag-aaralang gawin sa PNP at iba pang ahensya na nasa ilalim ng DILG. Connie? Yes, June, yung nabanggit mo nga no, na sinabi niya nakalakaran ng palakasan sa promotion system. Matagal na rin usap-usapan yan, June. Paano ba daw yan na balak baguhin ng bagong DILG Secretary natin? Rest assured, no shake-ups are necessary, no dramatic announcements will be made. But let me get my feet wet, but tomorrow we hit the ground running. There will be no policy announcements today, not yet. I will talk to each and every USEC, each and every ASEC. I will talk to the heads of offices. Sa
Alam mo, isa rin talaga yan sa hamon na kakaharapin ni bago talagang DILG Secretary John Vic Remulla dahil marami na rin ang nangako niyan hindi lamang dito sa DILG kundi pa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero ang sabi niya rito, ang promotion system ay dapat merit-based at ang sabi niya, ang mga mapupromote lang dapat ay yung mga karapat dapat. In fact, nung nga daw pinanggalingan niyang opisina, yung Office of the Governor ng Cavite, ay minsan daw ay hindi siya nakialam kung sino ang itatalagang police provincial director dun sa kanilang probinsya. Ang nangyayari daw ay tinatanggap na lang niya yung pangalan na kung alin nais ng liderato ng PNP na maupo bilang provincial director ng kanyang probinsya. Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Nagbuga ng makapal at puting usok ang Bulkang Taal sa Batangas kaninang umaga. Batay sa pinakabagong bulletin ng PHIVOLCS, naitala ang volcanic plume o usok na 900 metro ang taas. Nagkaroon din ng 2 volcanic earthquakes. Nitong Lunes, nakapagtala naman ang PHIVOLCS ng mahigit 1,000 toneladang asupre na ibinuga ng bulkan. Sa ngayon, naka-alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Sinubukang harangin at bombahin ng tubig ng mga barko ng China ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, 3 barko ng China Coast Guard at isang Chinese Navy vessel ang lumapit sa BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday na may resupply mission sa Panatag Shoal kahapon. Hindi naabot ng water cannon ng mga barko ng BIFAR at nagtagumpay ang pamamahagi nila ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Gate ng China Coast Guard, panghihimasok ang ginawa ng mga barko ng BIFAR sa Panatag Shoal na tinatawag nilang Huangyan Island kahit bahagi ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon naman sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, karamihan sa assets ng Armed Forces of the Philippines ay nagbabantay na sa West Philippine Sea. Nasa Lao na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN Summit. Kagabi po ay nakapulong niya ang leader ng Vietnam para pag-usapan ang mga nangyayaring insidente sa South China Sea. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Unang official engagement ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lao People's Democratic Republic ang bilateral meeting nila ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sumentro ang pulong sa pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam, partikular sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na imported na bigas ng Pilipinas. Bukod dyan ay may parehong karanasan ng 2 bansa, mga insidente ng harassment ng China sa mga mangingisda. Kamakailan nga 10 mangingisdang Vietnamese ang nasaktan sa harassment ng mga puwersa ng China na sinasakop din ang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Vietnam, tulad ng nakikita na rin natin sa EEZ naman ng Pilipinas. Kabilang sa mga napag-usapang kasunduan ang kaugnay sa incident prevention sa South China Sea. Matapos ang bilateral meeting ay dumalo naman ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Lao PDR. First time ng Pangulo sa Laos at siya mismo. Aminadong hindi inakalang may mahigit 2,000 Pilipinong nagtatrabaho at gumagawa ng magandang marka dito sa Lao People's Democratic Republic. May 4 ang miyembro ng Filipino community na dumalo sa pagtitipon. Ang mga Pilipino rito, highly regarded ika nga ni Ambassador Dina Joy Amatong. Karamihan mga guro, meron din mga engineer, mga manager at mga skilled worker. Binati ng Pangulo ang mga Pinoy dito at pinasalamatan sa pagbigay ng magandang pangalan sa Pilipinas. Ipinaliwanag din niya magiging partisipasyon niya para isulo ang kapakanan ng mga Pilipino, kabilang ng pagsawata sa transnational crimes tulad ng human trafficking, kung saan ilang Pilipino rin ang nabibiktima. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East, to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters, to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Mula sa Vientiane, Laos, Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakatigil ang mga sasakyang yan sa southbound lane ng EDSA Aurora Boulevard sa Quezon City kahapon ng umaga. Maya-maya, biglang sumampa sa Center Island ang isang SUV para mag-U-turn.
Wala naman siya nabanggang sasakyan, pero ang MMDA maghahain ng reklamo sa Land Transportation Office para mapatawan ng parusa ang driver nito. Tukuyin na raw nila ang plate number ng sasakyan. Paalala ng MMDA, sumunod sa batas trapiko dahil mapanganib ang maling diskarte sa kalsada. Hulikam ang pag-alan ninja ng isang lalaki para looban ng isang motorcycle shop sa Morong Rizal. Ang suspect nagawa raw ang krimen dahil sa sugal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha ang CCTV na ito sa labas ng isang motorcycle shop sa Sitio Sagbat, Barangay May Bangkal sa Morong Rizal noong Sabado. Ang lalaki nag-ala ninja sa pag-akyat sa puno para makapasok sa shop at magnakaw. Kita pa ang pagtakip niya sa CCTV camera bago gawin ang panloloob. Kwento ng staff ng ninakawang motorcycle shop, sa sinirang bubong dumaan ng sospek papasok ng shop. Pumasok po siya dun sa gate, sa parking lot po, nakatabi ng shop namin. Nandun po yung puno na inakyatan para makapasok sa loob ng shop po. Parang ginupit or sinira niya po yung bubong. Sa pilitan din daw na binuksan ng sospek ang pintuan at sinira ang doorknob. Napansin daw ito ng staff nang may kailangang kunin na plaka ng customer sa stockroom ng shop. Natangay raw ng sospek ang halos 20,000 pesos na nakalagay sa cash box sa front desk ng shop. Pero ang talagang pakay raw ng sospek, ang motor. Talagang yung unit po or yung mga motor yung chinecheck niya isa-isa. Kaya po nasabi namin na hindi talaga money yung unang pakay niya. Meron tayong isang witness na nakilala na kung saan positive na na-identify niya yung suspect. Upon showing them the CCTV footage, na-identify nila clearly. Kaya na-file natin yung kaso against this suspect. Nang maipost ang CCTV footage sa social media, kusa raw lumapit ang sospek at kaanak niya sa may-ari ng ninakawan nitong shop at nakipag-areglo. Nangako silang ibabalik ang perang ninakaw. Babayaran din daw ang mga na-damage sa panloloob sa shop at humingi ng pasensya sa mga biktima. Nakapagbigay na po sila ng partial na amount, then yung remaining po is isusettle po until October po, next week po. Medyo tipid lang din po yung sagot ni suspect. Hingi lang po siya ng pasensya ng patawad, then ginamit niya lang daw po sa pangsabong. Nahaharap sa reklamong robbery ang sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. 3 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidenteng sangkot ang mga motorsiklo sa Bangaldan dito sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Kalasyaw, hinabol ng itak ng isang babae ang 2 nagnakaw sa kanyang bahay. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Nakuhanan ng CCTV ang 2 lalaking nakamotorsiklo na huminto at pumarada sa gilid ng kalsada sa Barangay Quezban sa Kalasyaw, Pangasinan. Ilang sandali pa, makikitang naglalakad sila papasok sa isang eskinita. Ang susunod na eksena, lumabas ang isa na may hawak na jacket. Maya-maya pa'y kumaripas ang 2. Hinabol pala sila ng itak ng may-ari ng bahay na pinagnakawan nila. Kwento ng may-ari ng bahay, napansin niya na may nagbubukas ng bintana ng bahay niya. Nang silipin, nakita niya ang isang lalaki na nakamask. Hinabol ko na may dala kong itak. Akala ko iisa lang magnanakaw. Yung pala 2. Pagtingin ko, unang pumasok doon sa kabilang bahay kina si Rube. Ang kinuha nila, mga short, damit. Tapos pagdating dito, tsinelas nila dito sa kabila. Tanging ang jacket na nakasampay at tsinelas ang natangay ng mga kawatan. Hindi na nagpa-blatter sa pulis ang may-ari ng bahay. Ayon sa barangay council, posibleng dayo ang mga sospek. Pinaigting nila ang seguridad sa barangay. Ano man yung makita nilang makukuha na nila, tsinelas, damit, kukunin nila. Sa Mangaldan, Pangasinan, hulikam naman ang 2 aksidente. Sa barangay Malabago, makikita ang pagliko ng isang motorsiklo. Makikita rin ang mabilis na takbo ng isa pang motorsiklo. Iniwasan niya ang papalikong motorsiklo sa kadumiretso sa pagsemplang at bumangga pa sa isang poste.
Galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng sumemplang na rider. Ayon sa barangay, nagkaayos ng dalawang panig. Sa barangay Salay, nakuhanan rin ng CCTV camera ang papatawid na babaeng nakabisikleta. Nang biglang, mabangga siya ng paparating na motorsiklo. Tumilapo ng babae habang sumemplang ang rider ng motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 61 taong gulang na babae at rider ng motorsiklo. Nagkaayos naman ang dalawang panig matapos ang aksidente. Sa atin mga kababayan, especially mga drivers, sa ating mga gumagamit ng sasakyan, na mag-ingat po tayo lagi. Alam niyo po, ang pagdadrive po ng sasakyan is isang pribilehiyo lang na binibigay sa atin ng gobyerno. And we need to, kung magdadrive tayo, kailangan natin ng driver's license. No? Kasi privilege nga yan, hindi rights. Claire Lacanilao Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumabas sa pagdinig ng Senado na posibleng China ang nag-organisa ng pagpasok sa politika ni dismissed Mayor Alice Go. Isiniwalat yan ng dati umanong kaselda ng self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Taliwas sa naunang pahayag ng kanyang abogado na naghahanda siyang tumakbo ulit na mayor ng Bamban Tarlac, sabi ni dismissed Mayor Alice Go sa Senate hearing, hindi siya kakandidato sa election 2025. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin, linisin ko po muna yung sarili ko po, at para maging fair din po para sa mga constituents ko. Ang COMELEC inirekomenda na ang paghahain ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code laban kay Go. Dahil yan sa material misrepresentation, punsod ng pagsisinungaling umano sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siyang Bamban Mayor noong 2022. Wala pang pahayag ang kampo ni Go tungkol sa rekomendasyon ng COMELEC. Dadagdag yan sa iba't ibang kaso at reklamong kinakaharap ni Go, gaya ng human trafficking, money laundering at iba pa kaugnay sa pogo sa Bamban Tarlac. Lumabas sa pagdinig ng Senado, mula Pilipinas, eroplano ang sinakyan ni Go patungong Malaysia. Taliwas sa sinabi niya nung mga nakaraang pagdinig na bangka ang ginamit nila paalis ng bansa noong Hulyo. She entered Malaysia via air. Via air. Via air, on July 18. So yung sinasabi din ni Sheila Go, sumakay siya sa boat, is also totally false. If you conclude that... We might presume that, Your Honor. Bakit nga meron kang July 18 entry in KL? Sen, regarding po that I invoke my right against self-incrimination po. Inilabas din sa pagdinig ang pahayag ng Chinese na si Wang Fugui na dati umanong kaselda ng self-confessed Chinese spy na si Xie Zhijiang. Si Xie ang nagsiwalat sa dokumentaryo ng Al Jazeera na espiya rin umano ng China si Go. Sabi ng Chinese ding si Wang, 1.5 taon silang magkaselda ni Xie at naging malapit na magkaibigan. Nagkaroon daw siya ng access sa mga dokumentong hawak nito. Sabi rin ni Wang, Chinese spy umano si Go pero hindi daw siya espesyal. Dagdag niya, mismong gobyerno umano ng China ang nag-ayos ng pagpasok ni Go sa politika. 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的，佘志良先生的经历也是有相似的。 Binanggit din ni Wang ang kontak ni Xie sa Communist Party ng China na isang Ma Dongli na maaaring handler din umano ni Go. Wala po akong handler, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon, baka meron po siya ibang motibo po. Base sa record ng Bureau of Immigration, mahigit 20 beses pumasok sa bansa sina Xie at Ma Dongli. Mr. Xie nakulong sa Thailand for the same crimes, no? Human trafficking, scamming. Ma Dongli is a partner of Mr. Xie in the Yatay Myanmar company which operates yung Pogo Hub sa Myanmar. Nagpatulong na si Ontiveros sa Department of Foreign Affairs para makausap ng komite si Xie. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with Xie, conforming that young brother as a foreign agent. Mukhang yung buong gobyerno natin, hindi lang kami sa legislature, kayo po sa executive, may makukuhang importanteng impormasyon. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wednesday latest na mga mare at pare. Trending ang official trailer ng sequel film ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Say you want me back. Ulit-ulitin man
Nais kong malaman mo, iyo ako. Sa trailer, ramdam na agad ang mapanakit feels. New life na sa Canada at tila naglaho na ang pag-iibigan ni na Ethan at Joy, played by Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa muli nilang pagkikita, may ibang lalaki ring umeksena, ang Korean-American actor na si Kevin Crader. One more hello pa kaya o mauuwi sa one last goodbye? Mahigit 1 more month before ang showing sa November 13, full support na agad ang fans ng Kathleen. Dinagsa ang Hello Love Again Mall Tour sa Taguig kahapon. Mainit din ang pagtanggap ng fans nang i-reveal ng lead stars ang poster ng pelikula last weekend. Kaya ang tanong, pressured kaya sina Alden at Catherine na sundan ang blockbuster success ng Hello Love Goodbye? We have our hopes up, pero hindi na namin siya masyadong iniisip kasi nga we want to enjoy the process. We're just very proud of this. We know we gave it our all. The pressure is always there. Yes, of course. But for me personally, hindi siya kasi nakakatulong kung iisipin ko. Happy lang kami with the material we have now. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 276 million pesos ill-gotten wealth case laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at kanilang associate na si Roman Cruz. Si Cruz ay humawak ng ilang posisyon sa gobyerno at pribadong sektor. Tinatigan ng Sandigan Bayan ang mosyon ng mga defendant na i-dismiss ang civil case 0006 dahil sa inordinate delay o matinding delay. Tungkol po yan sa kaso ng pagsasabwatan umano ng mag-asawang Marcos at ni Cruz para bumili ng mga ari-arian na hindi angkop sa kanilang kita. Gaya na lang ng residential land sa Metro Manila, 2 residential lot at 2 condominium units sa Baguio City, residential building sa Makati City at lupa at 6 na condominium units sa California sa Amerika. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi kinontra ng mga prosekusyon ang mosyon ng mga Marcos para mabasura na ang halos 4 na dekadang kaso. Kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa estate executors ng dating Pangulo. Wala pang komento ang pamilya Marcos tungkol sa desisyon. Update tayo sa lagay ng ilang OFW sa Lebanon na nananatili pa rin doon sa kabila ng magpapatuloy na tensyon. Kausapin natin si Myra Aragon, 20 years ng OFW sa Lebanon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Good morning po sa inyo lang sa amin. Opo, opo, kumusta po kayo dyan? Sa kinalalagyan nyo ngayon, sa mga sandaling ito, may mga pagsabog pa rin po ba kayo naririnig? Yes po, marami pa. Sunod-sunod po yung mga pagsabog. Wala pang tigil na pagsabog dito sa Lebanon. Pero sa place ko naman, kung saan ako nakatira, safe naman ako. Although kung may mga pagsabog, naririnig namin at nafe-feel din namin. Yung parang akala mo may mga earthquake. Parang yumayanig. Yumayanig-yanig. Oho. Bakit hindi po kayo sumasama sa repatriation? Nagpalista na po ba kayo para umuwi sa bansa? So far sir, hindi pa kasi dito naman sa area namin yung kumikita pa naman, nakakalabas pa naman yung mga tao na pumunta sa trabaho nila. Kasi yung mga pagbobomba naman, precise naman po yung target at bago naman sila din magbobomba, sinasabi nila kung ano-ano yung mga areas na tatargetin nila at lumikas na para hindi madamay. Saang banda ho ba kayo sa Lebanon? Sa may bandang gitna o malapit sa Israel na bahagi ng Lebanon? Hindi po kami malapit sa sa Israel at hindi rin kami hindi kami doon sa area na tina-target ng Israel. Pero ang pangangamba namin ngayon dahil nga sa nangyayaring mga pagbobomba, marami nang lumilikas sa area na iyon at pumupunta na rin dito sa area namin. So nagiging alarming na rin dahil hindi na namin kilala yung mga kapitbahay namin. So kasi ang kinatatakutan namin kasi kung saan sila tatakbo, nakikita ng kalaban at tatarget
Then, for example, kung official yun ng Hezbollah ang tumakbo sa may area namin, baka tatagitin at madadamay. Pero yun pa rin, bago naman din sila nagbobomba, sinasabi nila na lumikas kayo sa area na yan, sa building na yan, dahil bobombahin namin. Ayan po ba na naibahagi niyo na po sa ating mga opisyal na namamahala dyan sa Lebanon, yung ganyang takot? At yun na bang magiging hudyat kapag nagtakbuhan na dyan talaga yung mga Hezbollah? Kayo'y aalis na dyan sa Lebanon? Sa ngayon, sir, kahit nga doon sa malapit sa embassy, malapit sa embahada natin, feel na feel nila yung mga pagbobomba kasi yung area na binobombahan ngayon ng Israel is yung yung close lang po sa may embassy natin. Kaya mas nafe-feel nila yun ang pagbobomba, mas malakas ang mga sounds doon tsaka yung mga pagyanig. Parang mga intensity 7 or 8 yung temblor doon dahil sa pagbobomba, pero hindi yun earthquake, sir, ha? Okay. Yung lang yun, yung feel ba natin na pag binobomba nila. So para sa inyo, relatively safe pa kayo, pero ang takot nyo kapag lumala yung sitwasyon, baka pati kayo madamay na sa inyong lugar. Siguro nasa inyong pagkakataon, kung gusto nyo manawagan sa inyong mga kababayan, opo, baka may panawagan nyo kayo sa inyong mga kamag-anak na rito sa Pilipinas na kayo safe pa rin at kung talagang magiging delikado, balak nyo naman talagang umuwi sa Pilipinas. Nasa inyo po pagkakataon? Yes po. Yes po. Lagi ko na silang kinakausap. Sinasabihin ko naman na safe naman kami sa ngayon. Safe pa naman kami. Actually, kami, yung grupo ko, ay kami po yung nagluluto para sa mga displaced migrants. Kasi dito sa Lebanon, hindi katulad ng Israel na may gobyerno. Dito sa Lebanon, walang working government. So walang mag-aasikaso. Especially yung mga migrants, iniiwanan lang yan. Meron mga government set evacuation centers pero hindi tinatanggap yung migrants. Swerte yung Pilipino kasi yung Philippine Embassy natin ay inaasikaso yung mga Pilipino at open yung shelter ng Philippine Embassy. Pero yung non-Filipinos, migrants, literally natutulog na lang sila sa kalsada dahil wala ang shelter para sa mga migrants. Okay. Well, good to know. So kami nagluluto at nagdi-distribute ng pagkain. Opo. Well, good to know na hanggang dyan sa ibang bansa talagang buhay na buhay yung spirit ng bayanihan sa mga Pilipino at tumutulong pa sa ibang lahi. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. Yes po. Pilipino tayo. Opo, maraming salamat. Yes ingat po thank kayo. Thank you po. Ginang Myra Aragon. Yes po. Narito na po ang mga humabol kahapon para maghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Yan ay sina Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan Deviendo, Diazon Sr., dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, Roy Cabonegro, gayon din sina Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Ruel Lamoste na nagpadala ng representative at Vicente Domingo. Naghain din po ng COC sina Jem Dumagtoy, Monique Solis Cocorianas, Injim Bunayog, Ismael Bajo at Omar Tomanong. Ito ang ilan pang naghain ng kandidatura sa pagkasenador kahapon. Naghain ng COC si dating Senador Kiko Pangilinan, Salvador Cabalida, Francis Leo Marcos, Eric Martinez at Martin Mendoza III. Naghain din ng COC si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang representative, Bertini Causing, Melchor Locañas, Antonio Par at Robert Marcos Taliano, Tagayan. Nag-file rin ng COC sina Loreto Banosan, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Itinanggi po ni Attorney Sunny Matula ng Workers and Peasants Party o WPP na may pinirmahan silang Certificate of Nomination and Acceptance ni Pastor Apollo Kibuloy.
Base kasi sa inhaing kona ni Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang abogado, nasa ilalim siya ng partidong WPP. Sabi ni Matula, wala sa 3 otorisado sa kanilang partido ang pumirma roon. Giit naman ng kampo ni Kibuloy, inaprubahan yon ng lehitimong kinatawan ng WPP. Rekwestiyonin daw ito ng partido sa COMELEC na nagsabi na ring may panahon para resolbahin itong issue. Kabilang po sa mga requirement ng mga aspirant ang CONA, kasabay ng Certificate of Candidacy. Wala pang reaksyon sa pahayag ni Matula ang kampo ni Kibuloy at COMELEC. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Aabot sa 70 sako o mahigit 2 toneladang taklobo o giant clams ang nakumpiska sa isla ng Higante sa Carles, Iloilo. Katumbas yan ng halagang mahigit 4 na milyong piso. Ayon sa Iloilo Maritime Police, walang maipakitang dokumento ang sospek na nahuling nagbebenta ng mga taklobo. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagkuha at pagbenta ng mga taklobo dahil ito'y vulnerable species. Mahaharap ang sospek sa paglabag sa Philippine Fisheries Code. Nanalasa na sa Mexican Caribbean coast ang Hurricane Milton. Bumaba ang bagyo sa Category 4 pero muling itinaas sa Category 5 batay sa US National Hurricane Center. Bukod sa minor damages, walang naiulat na sugatan sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Mexico. Sa kuha mula sa International Space Station, kita kung gaano kalaki ang bagyo. Inaasahang tatama sa Florida gabi ng Miyerkules o sa Huwebes ang Hurricane Milton, partikular sa Tampa Bay area. Nakaset up na sa isang stadium ang mga kama ng mga reresponde sa pagtulong sa mga maapektuhang residente. Naghahanda na rin ang mga residente at nililinis ang mga debris na mula sa pananalasa ng Hurricane Helen. Pinag-iingat naman ng ating embahada ang mga Pinoy doon. Ang mga nakatira sa mga tatamaan ng bagyo, pinaalalahanan na maghanda sa paglikas at sumunod sa protocols. Mahigit 178,000 na Pinoy ang nakatira sa Florida. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang driver habang sugatan ang kanyang kahinante matapos mahulog sa bangin ang minamanehong 6-wheeler sa Magpet, Cotabato. Sa Sipalay, Negros Occidental naman, hulikam ang panluloob ng 3 minor de edad sa isang eskwelahan. Ang mainit na balita hatid ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV ang 3 lalaking nakatakip ang mga mukha na naglalakad sa Sipalay, Negros Occidental. Ang isa sa kanila, lumapit pa sa CCTV at tila sumayaw pa. Sa isa pang kuha ng CCTV, paalis na sa lugar ang mga lalaki. Ang 2 sa mga ito, may bitbit ng plastic bag. Laman ng mga bitbit nilang plastic bag ang ilang ninakaw nila. Ayon sa Sipalay City Police, mga minor de edad ang mga lalaki sa video. Matapos ipatawag sa barangay ang mga magulang, isinaoli ng mga ito ang items na ninakaw, gaya ng soft drinks, cup noodles at iba pang pagkain. Sa pahayag ng mga magulang, umamin ang mga 3 sa kanilang ginawa at humingi ng tawad. Siyempre mga minor, mamong hindi ka na matago kay di mo nang ilang attitude, medyo paluloy, siyempre niro Amo nang ilang reaksyon paluloy, tapos sa dason mo para naman. Desidido ang eskwelahan na magsampa ng kasong theft laban sa 3. Bumaliktad sa isang sapa ang isang 6-wheeler matapos mahulog sa bangin sa Magpet, Cotabato. Dead on the spot ang driver ng truck matapos siyang maipit sa loob ng sasakyan. Nagtamo naman ng sugat sa katawan ng pahinante na isinugod sa ospital. Ayon sa Magpet Municipal Police Station, may kargang mga saging ang tumaob na truck na pupunta sana sa palengke. Sa pahinante po, no, nawalan daw po sila ng brake. Then nawalan sila ng control, then nahulog po sa creek. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narito po ang iba pang naghain ng COC sa pagkasenador sa huling araw ng filing kahapon. Sila po ay sina Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig,
Shirley Quachin at Subair Mustafa. Maging sina Celeste Aguilar, Sunny Pimentel, Enrique Olonan, Ricarda Arguelles at Willie Rica Blanca. Naghain din po ng COC sina Alexander Lage, Melissa Sanchez, Willie Revillame, Roberto Sembrano at Gabriel Shaklag. Nag-withdraw naman ang kanyang COC si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos itong i-file nito pong Lunes ayon sa COMELEC. Sasalain pa ng COMELEC ang mga naghain ng COC gaya ng mga napatawa ng perpetual disqualification to hold public office. Bago na matapos ang Nobyembre ay asahang makakapaglabas na ang COMELEC ng mga deklaradong nuisance at disqualified aspirants. 53 party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination kahapon. Tapos na nga po ang 8 araw na paghahain ng Certificate of Candidacy para sa national tukol positions sa eleksyon 2025. Mula October 1 hanggang 8, 184 ang naghain ng kandidatura sa pagka-senador at 190 na grupo naman para sa party list ayon sa Commission on Elections. Sa dami ng gustong kumandidato, 12 lang ang mananalo at mauupo sa pwesto bilang senador ng 6 na taon. Para naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, 63 ang pipiliin na kinatawan ng mga party list at 254 ang kinatawan ng mga distrito. Boboto rin ng tig-isang gobernador at vice-gobernador ang 82 probinsya. 800 naman ang maihahalal na miyembro ng mga sangguniang panlalawigan sa buong bansa. Pagdating naman sa City Mayor at Vice Mayor, tig-149 ang mga posisyon. Halos 1,700 naman para sa sangguniang lungsod o City Councilors. Sa Municipal Mayors at Vice Mayors, tig-halos 1,500 ang ihahalal sa pwesto. Katuwang nila ang nasa halos 12,000 miyembro ng sangguniang bayan o Municipal Councilors. Mula sa Governor hanggang Municipal Councilors ay may 3 taong termino. Sa 2025, unang beses din na magkakaroon ng botohan para sa mga miyembro ng Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang dyan ang 25 kinatawan mula sa mga distrito ng rehiyon at 4 naman na kinatawan mula sa mga partido. Sa Nobyembre pa ang filing ng COC para sa BARM Parliament. Sa kabuuan, may 18,280 posisyon sa eleksyon 2025. Mga posisyon na mula sa tiwala at pondo ng taong bayan. Kaya naman kapuso, importante ang boto mo sa May 12, 2025. Samantala, ramdam na sa ilang lugar ang malamig na panahon. Base po sa datos ng Pag-asa, nakapagtala ngayong araw ng 17.4 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 20.8 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 22.3 degrees Celsius sa Mulanay, Quezon, 22.4 degrees Celsius sa Abukay, Bataan, habang 25.4 degrees Celsius ang minimum temperature dito sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, apektado ngayon ng northeasterly surface wind flow ang northern Luzon habang mga local thunderstorm ang aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Nag-dissipate o nalusaw na ang binabantayang low pressure area na nasa West Philippine Sea. Patuloy namang lumalayo sa Philippine Area of Responsibility ang isang tropical depression. Maraming bahagi po ng bansa kasama na ang Metro Manila ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. For the first time, ipinasilip po sa media ang bagong renovate na bahay Pangulo sa Malacanang. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ito ang tinitirhan ng Pangulo sa loob ng Malacanang Park. At sa unang pagkakataon, ipinasilip ito sa media. Ito ang newly renovated Bahay Pangulo. Pagpasok pa lang sa gate ng compound, para ka nang nasa bakasyon. Yung feel dito parang nasa resort. Pero yun daw talaga yung intention nung dinisenyo itong presidential residence. Para daw pag-uwi ng Pangulo, galing trabaho,
makakapag-relax siya ng maigi. Ang gusto lang ni First Lady, no, sabi niya, Conrad, I want you to make it feel like a resort. Sabi ko, anong architectural style? Sabi niya, ay, parang Asian modern. May personal touch daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang disenyo ng bahay. Siya nga raw mismo ang namili ng mga furniture dito na karamihan ay nabili niya sa Pampanga. Pero ang isang parte rito na gamit daw ng First Lady, ang pool area dahil tuwing umaga raw ito kung mag-swimming bilang ehersisyo. Pati ang Pangulo regular din daw mag-workout sa sarili niyang home gym na may cardio machine at weights. Tuwing linggo, nagtitipon dito ang kanilang mga kaanak para magmisa at magsalo-salo. Silang dalawa lang ang nakatira dito, pero on Sundays, nag-gather daw yung Marcos family. Nakita niyo may mga paintings dito. Ito daw yung mga nakatambak lang dati sa loob ng palasyo ng Malacanang. Pero nilabas nila para nakita at hindi lang naaalikobokan doon. Ito po ay mga paintings ni national artist Fernando Amorsolo. Ito yung personal quarters ng first couple. Dito sila natutulog. Nasa loob nito yung study area ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami rin ditong pang-bagets na laro gaya ng bilyaran, Pac-Man arcade machine, board games, pati na racing simulator na madalas daw gamitin ni Presidential son Vincent Marcos. Overlooking dito ang palasyo ng Malacanang na ang pumapagitna ay Pasig River. Bago pinangalan ng Bahay Pangulo, tinawag muna itong Bahay Pangarap na tinirhan din ng mga nakaraang presidente. Pero pagkaupo ni Pangulong Marcos taong 2022, ni-renovate ang buong bahay. Problema daw noon sa lumang Bahay Pangarap ang mga anay pati na baha. Tinaas namin yung elevation. So kahit na tumaas yung Pasig River, hindi na pumapasok yung tubig. Tsaka naglagay kami ng sump pump. Ito ngayon, it's like a floating slab. Kaya hindi, kahit na gumalaw yung lupa, hindi galaw yung slab nito. Sa tibay daw ngayon ng bagong disenyo ng Bahay Pangulo, kaya na nitong tumagal ng 20 to 50 years na ipapasa nila sa mga susunod na Pangulo. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam ang isang koala na pagala-gala sa isang estasyon ng tren sa Sydney, Australia. Umakyat yan sa hagdan, tiningnan ng isang elevator at naglakad-lakad pa sa platform. Agad namang rumisponde ang pulisya at sinundan ang koala. Inabisuhan din ang mga tren na maghinay-hinay sa pagtakbo kapag daraan sa estasyon. Kalaunan ay nag-over the backod ang koala at bumalik sa kakahuyan. Ito ang GMA Regional TV News. Napahinto ang ilang motorista sa Batak, Ilocos Norte dahil sa isang sawa. Nakita sa gitna ng kalsada ang sawang may 5 metro ang haba. Galing daw ito sa bukid at posibleng naghahanap ng makakain. Ligtas namang nakatawid ang sawa. Umakyat ito sa bakod hanggang makapasok sa makahoy na bahagi ng isang universidad. Good news sa mga customer ng Meralco, posibleng bumaba ang singil sa kuryente ngayong Oktubre. Ayon sa Meralco, bumaba ang presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dulot ng mas mababang demand sa kuryente dahil lumamig ang panahon nitong Setyembre. Bukod dyan, natapos na ring bayaran noong Setyembre ang inutay-utay na singil para sa biniling kuryente sa WESM noong tag-init. Isinasapinal pa raw ng Meralco kung magkano ang eksaktong bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Bumida ang mga posyonistang aso sa Lawag, Ilocos Norte. May mga very demure lang ang aura pero meron din namang idinaan sa extravaganza. Ang isang aso agaw eksena pa sa stage matapos mag-catwalk. Tapok sa dog fashion show ang iba't ibang breed at sukat ng aso kasama ang kanilang owner. Ang ilang fur parent very extra na nakisabay rin sa pagsusuot ng ternong costume. Wow na wow! Ito na ang mabibilis na balita. Bistado sa warehouse ng isang courier sa Pasay ang mahigit 111 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa mga painting mula sa Mexico. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nakatanggap sila ng tip na may paparating na parcel na naglalaman ng droga. Sa inspeksyon,
Nilapitan daw ng mga K9 unit ang mga painting. Nakahalo pala mga shabu sa wax na nakapailalim sa frame ng painting. Nakumpirma sa laboratorio na shabu nga ito. Hindi makontak ang consignee ng parcel na naka-address sa Bulacan. Arestado sa Noveleta, Cavite ang isang lalaking sangkot umano sa cryptocurrency scam. Ayon sa mga pulis, tinawag na Crypto King ang suspect na nakapangloko na ng 500 hanggang 600 million pesos. Modus daw ng suspect ang alok na 4 to 5% na buwan ng kita sa pag-i-invest sa cryptocurrency. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. Batay sa investigasyon, nakulong na noong 1 taon ng suspect dahil sa kasong estafa pero nakapagpiyansa. Maharap siya ngayon sa reklamong large-scale estafa na walang piyansa. Mga mare at pare, may panibagong pakulo online si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Kaya nga ako teacher eh. From queen yan to teacher Emmy real quick. Yan ang latest TikTok entry ni Marian na may 1.9 million views online. Ang hashtag New Challenge para sa pagbabalik big screen ng pelikula nilang Balota this October 16. Kaya ilabas na ang inyong inner teacher Emmy dahil baka kayo na ang mapiling isama sa premiere night ng hit 2023 Cinemalaya film this Friday. 3, 2, 1. Speaking of Marian, lumahok ang aktres at Smile Train Ambassador sa taunang World Smile Day. Lighting up the world with smiles ang tema ng selebrasyon ngayong 2024. Sabay-sabay na pinailawan ng Rizal Monument sa Maynila at 60 landmark sa iba't ibang lugar sa mundo. Chika niyan sa inyong kumare, malaki ang kontribusyon ng Smile Train sa pagbabalik ng ngiti sa mga tinutulungan nilang batang may bingot o cleft lip and palate. Formal na pong nagbukas ang 44th at 45th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Lao. Kabilang po si Pangulong Marcos sa mga world leader na dumalo sa summit. Sumalang agad ang mga ASEAN leaders sa plenary session. Nakatakda rin po ngayong araw ang ASEAN Business and Investment Summit kung saan makakaharap ng Pangulo ang ilang investors at ibibida niya ang Pilipinas bilang isang investment destination. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 77 araw na lang, Pasko na! Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.